Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Madako naman tayo sa ibang content sa ibang mga social media vlogger dito sa Pilipinas. At ito po ay nababiral ngayon si Ferdinand de la Merced aka Philippine Looper. So ligid sa mga tao, kaalaman sa mga hindi pa nakakakilala kay Ferdinand de la Merced, ito po siya. Isa siyang vlogger na nagta-travel around the Philippines from Luzon, Visayas at Mindanao. Nilalakboy niya po ito sa pamamagitan ng kanyang mga paa. So nilalakad niya po ito. So hindi ko lang sure kasi may mga nagki-claim o mga nakakapagsabi na lahat ng mga pinagdadaanan ni Merced ay parang hindi katotohanan. So sino nga ba si Ferdinand de la Merced, mga ka-plastic? Isa siyang Pilipinong endurance hiker na may misyong nalakarin ang lahat ng 82 probinsya sa Pilipinas. Isang loop o walk around the journey. Tinawag siyang Philippine Looper, mga ka-plastic, dahil sa ideya ng looping o pag-ikot sa buong bansa, hiking parlance para makompleto ang circuit. Nagsimula siya sa kanyang misyon noong Enero 2025 at may dalang 20 kilogram na backpack na naglalakad ng humigit kumulang na 20 hanggang 25 kilometro kada araw. Yan ang sabi Layunin niya na hindi lang makalakad sa lahat ng probinsya, kundi ipakita ang kanyang kagandahan ng bansa. Diwa ng pagtitiis at pagkakaisa. So bakit nga ba siya pinag-uusapan online, mga ka-plastic? Dahil sa ambitious niyang feat. Ang paglakad sa buong Pilipinas, siya ay kumuha ng atensyon, suporta ng lokal na pamahalaan, pati sponsorship. Yan, isa sa mga dahilan. Dahil sa mga larawan, video at post mula sa kanyang journey, ang visual ng isang tao na nag-walk ng bansa ay nakaka-intriga at nag-viral sa ilang bahagi ng social media. Dahil sa coverage ng mga local government units o LGU na nagbigay ng welcome ceremonies sa kanya, kaya may public event element na rin ng kanyang paglalakad. Ito yung mga controversial na mga tanong na lumalabas. Sabi dito, ayon sa edit user sa isang thread, naglalakad siya na iniikot ang Pilipinas tapos gusto niya na bibigyan siya ng welcoming celebration pagdating niya. May video na nakita na sumakay siya sa motor. Mamaya, papanorin natin yon, mga ka-plastic. Ibig sabihin, may mga netizens na nagdududa kung literal siyang nagwawalk sa lahat ng leg na nagsinasabi niya o may bahagi kung saan sumakay ng hindi nakikita. Ito ang mga reklamo ng isang subreddit, mga ka-plastic. Ginagaslight lang kayo dyan sa Philippine Loop. Dapat si Kuya Daniel S. Razon ninyo ang gumagastos dyan sa mga pinagbagagawa ng mga lokales, pero bakit iniisa-asa sa mga miyembro? Ibig sabihin, may perception na ang organisasyon o ang movement ay may ambagan o gastos na nakasandal sa mga miyembro o participants at may tanong kung gaano ang transparency. At ang huli dito, walang kilala sa mga public news site na malaking scale sa skandal na lumalabas tungkol sa kanya. Ibig sabihin, ang mga kontrobersya ay kadalasan sa online chatter at hindi necessarily na legal o opisyal na investigasyon. So naharap tong si Philippine Looper, mga ka-plastic,
sa controversial na sinasabi na malaking question nga naman na ikaw ay naglalakbay buong Pilipinas na naglalakad lang. At saka napaka-arte ni Philippine Looper. Gusto niya kasi ay bigyan siya ng selebrasyon sa bawat pupuntahan niya. So panoorin natin yung video na sinasabi ng ChatGPT. Ito yung nagba-viral ngayon sa social media na kung saan ay si Philippine Looper ay gumamit ng habal-habal sa paglalakbay niya. Yan, kung mapapansin niyo mga ka-plastic, isang malaking question mark niya naman yan. Namataan kasi siya ng mga tao na kasakay siya sa habal-habal. Diba? Kung talagang ikaw ay isang manlalakbay, bakit ka sumakay sa sasakyan nang walang kahirap-hirap? Diba ang iyong vision, no? Yung iyong content sa iyong social media ay maglalakad ka from Batanes to Hulo. Pero nakita ka ngayon sa social media na naglalakad ay umangkas ka sa habal-habal. Diba? Isang malaking kalokohan nga naman. Walang sino mang tao na makakarating ng ganin kadali lang. Una sa lahat, tawid dagat pa. So, di naman siya po pwede na tumawid na maglakad sa karagatan, mga ka-plastic, para makalipat siya sa kabilang isla sa bahagi ng Pilipinas. Diba mga ka-plastic, isa sa mga dahilan yun. So kung sumakay siya ng barko, hindi na po siya walker, mga ka-plastic. Diba? Isang malinaw na pandaraya yun. Kung talagang siya ay walker, ay dapat ipinakita niya na lumalangoy siya sa dagat from the start pa lang. Diba? Diba, tatawid siya ng Along Matnog to Allen, tatawirin niya yun sa pamamagitan ng paglalangoy niya. Dala-dala niya yung 20 kilograms na gamit niya sa backpack. Diba? So ito yung sagot ni Kupal, ni Merced. Ito yung sagot niya sa aligasyon na lumalabas na umangkas siya. Diba? Kaya ba, sagutin natin yung issue na ay kita tayo minsan nakasakay. Ito yun, kung ba't nakikita nyo ako nakasakay. Kailan ba ako dito kahapon naman? Yesterday. Kahapon natin, touchdown natin tong municipality ng Argao natin dito sa Cebu. Na-invite tayo ni Councilor Jag Lucero dito sa bahay niya. Dito tayo nag-dinner. Dalawang gabi na tayo dinner dito. Hindi tayo nag-activities kanina dahil nga yung panahon natin saka yung kailangan ko na rin magpalaba. Kaya gano'n talaga kanina activities. Ayun, ito, lalaman nyo. Pag wala activities, sumasakit talaga ako. Ayan. Kasi Aminado naman siya eh. sa ganitong sitwasyon, ito na naman, ma-VIP na naman tayo. Ano pa nga Ganitong ba? sitwasyon kasi, nakahatid na tayo nito sa sa accommodation natin, sa MDR natin. Minsan kasi sa ginagawa natin pag lalakad, meron tayong mga kababayan na mga private na i-invite tayo sa kanila, mga nag-chat sa atin yan, na-invite tayo sa mga accommodation natin, sila nagpo-provide nun. Minsan hindi na rin talaga natin LGU kasi pag nasa LGU tayo, ang gusto ko lang talaga yung MDR pag nasa MDR ako, kasi 24 hours yan, kabisado ko na MDR buhat na nagsisimula ako dito. MDR talaga ang pinupuntahan ko sa kayong MPS natin. Simula pa lang ako sa Luzon yan. Ganito, makikita nyo ako nakasakay kasi dito ako naka-stop.
ang masama nun, nakasakay ako, nakita nyo yung activities ko dito, pero pag post ko, nandun ako sa Cebu. Ayun ang mahirap. Tapos wala akong step na kilometers. Ayun ang mahirap. Pero bukas dito pa rin ako magsisimula ng activities dito sa ano natin, sa munisipyo ng Argao, province of Cebu. Province of Cebu, sir? Yes. Province of Cebu. O yun na, malinaw na. Then, kanina, nagbayad tayo pero binalik yung bayad sa atin nila ma'am sa kanila sir at sponsor na lang sa atin yun. Salamat po, salamat. Oh, yeah. Melanie Imbakiran, Argao Vlogger. Argao Vlogger. Argao Vlogger. Kasama ko kagabi doon. Ay, kagabi. Hindi mo kasi maikukonsider sa Guinness World of Records yun eh. Na once na ikaw ay sumakay sa isang sasakyan, ano man yan, hindi counted yan. At lalong hindi mo siya dinocumented via live stream na talagang naglalakad ka ng mano-mano sa lahat ng lugar na pinupuntahan mo. At the same time, tatawid dagat ka pa eh. Dapat ni-live stream mo rin yon na lumangoy ka sa karagatan para mapatunayan na hindi ka gumamit ng anything na may vehicle. O kaya mga sasakyan, himpapawid man yan, o pangkaragatan o pangkalupaan. Di ba? Sa malaking kalokohan yon mga ka-plastic na makakaya mong tumawid ng dagat sa maraming isla ng Pilipinas. So ito po yung isa pang issue na lumalabas kay Merced na binigyan siya ng ng regalo pero parang it seems like na hindi siya tuwan-tuwa sa gift ng mga tao sa kanya. Sir, gipahatag sa imuhang girlfriend. Secret admirer. Open mo na imong ngalan. From Gifts by CJ's. Hindi siya masaya. Para asa din mo ibutang imuhang Philippine Looper. Naapa? Asa na to? Hindi siya masaya. Ferdinand. From Gifts by Parang pinagsakloban ng langit at lupa yung mukha eh. 1, 2, 3, smile. Nag-expect yata ng pera mga ka-plastic. Pa-VIP nga daw eh. Ayan o, personalized gift with name stamp by gift by CJ for Philippine Looper. Yan. Yun ang ginip sa kanya. Parang hindi siya natutuwa sa mga binibigay sa kanya. Baka nag-expect ng pera mga ka-plastic kasi naghihirap eh, di ba? Suplado talaga siya noon, not smile na mga tao dumaan dito sa lugar namin. Pero subukan nyo pag mga dalagang babae lalapit sa kanya, abot tenga ang ngiti. Hindi naman pala. Dapat chicks pala yung mga binibigay mo. Eh pagka Norman mangusin din eh, no? This is not about the language barrier. One would understand immediately what kindness and generosity looks like if they, too, have a kind, generous, and grateful heart. Tama naman. Hindi siya masaya. Diba? Sa mga gift na binibigay ninyo, baka nag-expect nga ng pera. Halata namang ano eh. Ewan ko na, mahirap na magsalita. So meron pa po siyang intriga na video na kung saan eh bawal daw siyang hawakan. Saan na ba yun? Baka daw madamage yung pagiging alien niyang nilalang. Saan na ba yun? Ito yata yun. Bawal hawakan! Bawal hawakan! Bawal hawakan! Bawal hawakan! Bawal daw hawakan. Kasi ibang nilalang yan. Mga ka-plastic galing pa sa masasamang spirito. Grabe naman yan. Sobrang arting vlogger. Pa-VIP treatment. At gusto pa niya
na kapag dumating siya sa sa spit o sa isang lugar na pupuntahan niya ay dapat may VIP welcome, 'di ba? Selebrasyon daw kuno, mga ka-plastic. So ito yung pinakamalupit na ginawa niya sa buong buhay niya, mga ka-plastic. Yung remit yata siya ng pera sa isang sanglaan gamit ang kanyang yung valid ID niya gamit ang kanyang Facebook page, mga ka-plastic. Sobrang lupit. Wala siyang valid ID kaya ang ginamit niya Facebook page niya. Lupit, di ba? Kakaiba yun Di talaga siya pinatawad, mga ka-plastic. Tarantadong nila lang no? Binigay ba naman Facebook page niya bilang ID daw kuno? Saan ka ba na pinanganak, Merced, mga ka-plastic? Kailangan pa daw ng ID. Natural. Diba? Identification cards are typically required in remittance center for several reasons. Security compliance ang pinakaunang dahilan. Anti-money laundering yan. Diba? Para hindi maiwasan yung pagnanakaw. Know your customers. Diba? Requirements yan. Para sa identification helps verify senders and the recipients' identities. Na kahit saang lugar ka pa, kahit sa Cebuanan, hindi yan tatanggapin yung Facebook page mong inayupak ka. Preventing fraud. Pangatlo na yon. Identity verification protects both and the senders and the recipient from the potential scams or the identity theft. Kaya nga kailangan ng mga sanglaan o yung mga nagre-remit ng pera yung valid ID para maiwasan nga naman na kung sino-sinong tao lang ang tatanggap ng pera without a further documents o identification. Di ba? Ayan na nga Confirming identity, IDs ensure the person sending or receiving money who they claims to be. Tama yun. Yan kasi ang reason kung bakit kailangan natin ng ID sa pagre-remit o sa pagsisend ng pera kahit kanino. Para malaman natin na ikaw talaga yung lehitimong tao. Even sa paggamit ng credit cards kailangan ng valid ID. Tapos bibigyan mo ng Facebook page. Saraulo ka ba? Transaction records accurate in identification helps maintain reliable transaction records. O yun na nga paano kung sino-sinong Poncio Pilato ang gumamit ng Facebook page mo? Tapos sasabihin namin, ito yung ID ko. Facebook page. Ang lupit. Hindi na daw kailangan ng ID kasi pinakasikat na siyang vlogger sa Pilipinas na looper. Kupal ka mo, hindi looper. Ayan. Nakakatawa kasing isipin, mga ka-plastic, na porket sumikat ka lang sa social media ay may karapatan ka na mag-remit ng pera gamit ang FB page mo. So hindi ka pinayagan kahit na obviously na ikaw yung mismo ang taong kukuha talaga ng pera. Ang pangit tignan na parang pinapakita mo sa mga followers mo na ganyan ka pala katolongges na tao. Bukod sa sinungaling ka na nga na looper, na walker, na gumagamit ka ng sasakyan para makarating ka na mabilis sa pinupuntahan mo. Diba? Tapos pagdating sa pagre-remit ng pera, kailangan pa Facebook page. Oh, Diyos ko. Facebook page pa lang
Pwede. Kahit pala ako, di ba? Pakita ko lang yung Facebook page ko. Ako ito, si Kaplastic, mga Kaplastic. Maririmit ko na kaagad yung monetization ko. Sa pamamagitan lang ng pagpapakita ng Facebook page ko. Saan ba ito pinanganak, mga Kaplastic? Siguro sa ibang planeta to. Walang valid ID. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.